Alright mga Lodi Bros, good morning. So isang mabilis na vlog lang, no. Okay bang pang daily ang ating mga big bikes? Tingnan natin. So papasok pa lang ako sa trabaho. Medyo maputik dito sa may subdivision natin. That's right. Yan, malilate na tayo. 7:52 na. Patay tayo. Marami kasi tayong mga Lodi Bros na syempre nangangarap din magkaroon ng big bike. Ngayon pinag-iisipan nila kung bibili ba sila ng big bike, gaano ba nilang kadalas magagamit yon? Kasi syempre medyo may kamahalan ang mga presyo ng mga big bikes, especially yung mga nasa middleweight category, no? From 600s and above. So una, kailangan nyo muna i-consider is yung fuel cost tsaka yung maintenance cost. Kasi kung araw-araw kang nagbi-big bike, syempre yung wear and tear niyan mas mabilis. So kung mabilis yung wear and tear dahil sa araw-araw na gamit, alam mo yun, medyo mas mabilis dumadalo yung mga bills. Yung savings mabilis na uubos. In short, kung bibili ka ng big bike, una mo i-consider is yung after ng pagbili mo ba kaya mong panindigan ng maintenance cost. Kasi hindi biro-biro ang mag-maintain ng mga big bikes. So for example, gulong pa lang nito, pagka nagkaroon ng medyo masakit-sakit na tama, like nabutas ng hindi masyadong maganda or na napuruhan, no? Ang medyo murang mabibiling gulong mo na maganda-gandang quality na nasa 8,000 siguro. Sa likod umaabot pa yun ng 15,000 sa isang piraso lang or more. Then after na maintenance, siguro i-consider mo na rin yung size, pati yung weight ng bike. Isipin mo na lang to, dito nga sa amin probinsya, pa-traffic na eh. Sa mga metro pa kaya or yung mga malalaking cities, naka big bike ka araw-araw, tapos bumper to bumper yung traffic, medyo masakit-sakit sa hita yun. Why? Ang init ng buga, lalo na kung mga naked bike. Kasi nga walang harang, walang fairings yung makina. So kapag naka big bike ka halos araw-araw, kailangan mong pagtiyagaan yung bigat ng motor. Nag-a-average ang mga big bikes tulad ng mga ganito, naked CB650R, nasa around 200 plus kilos, from 212, 220, depende sa klase ng motor. Suzuki Bandit ko nga 650cc lang, 240 kilos yun. Eh nung unang-una ko nabili yun, sabi ko talaga pagka dumating na yung motor ko, halos araw-araw akong gagamitin. Kasi syempre proud ka eh, excited, di ba? Nung nandyan na siya, tinry kong gamitin dun sa may bandang matraffic na area, kasi yun yung papunta sa school namin. Na-stress ako. Hindi pala biro-biro ang mag-big bike araw-araw. Kaya pala yung mga may mga big bike, makikita mo sila once a week or twice a week lang nagmumotor. Tapos mostly na mga rides nila is yung mga medyo malalayo. Bihira yung mga within city lang na sobrang traffic. Kasi nga hindi talaga siya advisable. Hindi mo may enjoy eh. Oh, tamo. Konting cambio lang, andyan ka na ulit sa next na kanto.
So hindi mo ma-enjoy talaga. Wala, late pa more, 57 na. The next mo i-consider, dahil malaki yung motor, parking space. Sa workplace mo, lalo na kung hindi masyadong maluwag ang parking area, o tapos may habit ka pa na after ng morning, pag lunch break, pupunta ka sa mga kainan like mga nearby malls, mamumroblema ka talaga sa parking space, lalo na kung yung mga establishments ay hindi pumapayag na mag-park ka sa parkingan ng mga kotse. Tapos pipicturan pa yung motor mo ng isang page na binabatikos nila yung mga big bike na nakikipark daw sa mga parkingan ng mga cars. Kasi hindi nila naiintindihan ang pakiramdam ng may big bike na ipapark mo, isisiksik mo yung motor mong napakalaki na napakahaba kung ikukumpara sa ibang motor at napakabigat, katabi ng mga scooters at mga underbones na may possibility na magagasgasan, masasagi ang motor mo. Tapos hindi naman din liable yung may-ari ng establishment kasi sasabihin park at your own risk. So kung magbi-big bike ka tapos ang dami mong gustong puntahan after ng work or during the work, may mga iba ka pang mga errands, you have to consider also yung possible na mga parking space na mga pupuntahan mo. Pang-apat, ito pa sa akin lang isdagdag ko na rin to. Madalas kasi kapag ka naka big bike, malaki yung or malakas yung aftermarket exhaust. So ako noon, nung bata-bata pa ako, na medyo ignorante pa pagdating sa mga big bikes, no, yung experience medyo hindi pa ganun kadami. Parang gusto ko yung attention na kukuha ko, to be honest. Parang gusto ko ipakita na, oh, tingnan nyo, nakasakay sa magandang motor, oh. Diba? Ano kayo, may pagka mayabang pa yung dating mo, diba? So umamin man kayo o hindi, for sure, ganyan din yung feeling. Lalo na yung mga nasa teenager pa lang, 18, 19, or yung mga early 20s. Sobrang ano pa yan agresibo pa yan. Tsaka talagang parang ano kayo, nasa cloud nine kapag nagdadrive ka ng mga ganitong motor. Tapos gusto mo yung nakikita ka ng mga barkada mo na nadadrive mo ganito. So kung everyday ang ingay-ingay ng motor, parang medyo nakakahiya para sa akin. Buti nga itong motor na to, ugong lang So at least hindi siya yung sobrang takaw attention. Pero ibang motor kasi nauna pa yung tunog sa sa power. Yan hindi naman natin masisisi kasi kanya-kanya namang preference yan. Pero for me personally, ayoko na ng motor na sobrang lakas ng ingay ng tambucho. Gusto ko is yung more on base lang siya. So kaya yung Bandit 650 ko rin, hindi ko na pinalitan ng canister yon. Malaki yung butas, tsaka malaki yung canister niya, para mas bilog lang yung tunog. More on ugong lang. Para sa akin mas astig yun Yung pagpiniga mo, dun lang siya nagkokos ng bulahaw na hindi masakit sa tenga. Pero yung sobrang ingay, medyo X na ako doon. Ayan, welcome to Puerto Princesa. Bako-bako. So ano pa, big bike everyday. Ito pa, syempre pag naka big bike ka, hindi katulad ng mga small bikes, especially mga scooters. Ang daming mga storages like under seat storage, sa mga bulsa. Yan katulad ng mga click. Ito wala, backpack lang ang meron ako. So kapag naka big bike ka at lagi kang maraming bitbit, hindi ko siya i-consider na na best option mo. Tapos pagka papasok ka sa trabaho,
may mga paperworks ka, kailangan mong bitbitin. So, astig lang talaga kapag naka big bike. Pero yung comfort, convenience, hindi talaga siya advisable. Pero kung talagang gusto mo i-experience ang big bike, anong dapat mong piliin? Sports bike o mga naked bikes na tulad nito? So kung talagang hindi ka makatiis at gusto mo lang talaga siyang araw-arawin, kung pipili ka ng isa lang, ang piliin mo is naked bike. Why? Simply because of the upright position. Komportable ka. Ang hirap magmotor nang lagi kang nakayuko. Tapos for example, iangkas mo asawa mo or girlfriend or kung sino mang kamag-anak, kaibigan. Kaibigan nga ba? So i-consider ninyo yung sitting position, kasi kapag ganito, hindi ka nangangalay eh. Sakto lang yung reach mo sa handlebar. Pagka sports bike kasi nandito banda yan, mababa. So parang laging naka-attack position. Ito, komportable ka. Yun. Ang sarap lang talaga mag big bike. Yun lang oh. Dalawang cambio lang. Dito ko na naman sa kanto. So yun lang. Kung may mga idadagdag pa kayo, pwede kayo mag-comment sa aroy. Yun lang. Hindi ka kasi nakikinig sa enforcer eh. Dapat talaga sumunod tayo sa mga traffic enforcer. Irespeto natin ang kanilang mga trabaho. Hindi madali ang trabaho nila. Nabibilad sila, tapos yan, hindi rin delikado sila sa kalsada, pwede sila mabangga, risky. So we have to respect them. So kung may mga idadagdag pa kayo mga Lodi Bros, opinion ninyo about sa araw-araw na pagbibig bike, pagpasok sa trabaho or sa school, kung mayaman si mama at papa, so i-consider nyo rin ba? So malapit na tayo sa ating workplace at late na tayo, nakakaya. Tapos medyo kukuha pa to ng attention pagpasok. Anyways, idaan na lang natin sa pogi looks ng motor. So thank you for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. And also paki-follow na rin yung page natin sa Facebook. So this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless. Mandaragat, San Miguel Senior High. At late ka na. Alright.